Pero eto yung dalawang senaryo na nagsabi sa kanya na hindi na nila mararanasan yon ngayong buhay nila. Number one, hindi man lang naging emotional si BBM about his father during the inaugural address. No, yun ang hinahanap ni Senator Amy. Hinanap niya dun sa speech ng kapatid niya na yung, Dad, I'm here now. Hindi niya narinig yun. Alam nyo, kung gaano kalalang hindi okay si Senator Amy tsaka si First Lady Lisa, hindi talaga sila okay na nag-a-addict talaga yung kapatid niya para malaman niya. Sa totoo lang ha, you can quote me dito. I was talking sa maraming mayor, si Amy ang mahal nila, hindi si BBM. Direk Daryl Yap pasabog nito sa issue ng polvoron ni President Marcos at issue sa loob ng gobyerno. Isa-isa ikinuwento ni Direk Daryl Yap ang nagaganap sa social media na issue ni President Bongbong Marcos at ang pagtiyugi ng confidential funds ni Vice President Inday Sara Duterte. Mga netizen isa-isa nagbigay ng katanungan sa direktor patungkol kung totoo ba ang nangyayaring polvoron issue at ano ang naging tugon ng kapatid nitong si Senator Amy Marcos sa kumakalat na issue sa Malacanang. Nabulgar din nito ang di pagiging okay ng First Lady Liza Marcos at ni Senator Amy Marcos. Anya matagal na di okay ang pakikitungo ng dalawa sa isa't isa. At sinagot din ni Direk ang issue ng nangyaring pagtakbo ni Vice President Inday Sara Duterte at kung paano nagsimula ito. Sinabi nito ang galing at talino ni Senator Amy Marcos at ang pinakautak sa loob ng Marcos. At nakwento pa din ito ang pagiging close ni Vice President kay Senator Amy Marcos at patuloy pa din ang kanilang palitan ng mensahe. Tinalakay din kay Direk kapag ang issue ay lumabas sa public. Tunghayan pa natin ang ilang katanungan at pagbubulgar ni Direk mga kasolid peak news. Tara! Let's go! Alam mo, so, ako I'm gonna be very honest. Kasi, anong tawag dito, since SAS naman, pinapangalanan niya naman na yung mga, Diyos ko, naloka ako sa, sa usapan nila ni Maharlika. Hindi ko malunok yung siomay. Sumisigaw ako sa Macau, hindi mo ako narinig. Sumisigaw ako sa border. Ano sinasabi? Sabi ko, SAS! Sabi ko, isang American colony traitor. Gawa ganun ako. Anyways. Oh, bakit? So, ako, ang dami-daming, ewan ko ba, nung nawala yung Facebook mo, sobrang daming nagme-message sa akin. And to be very transparent, I don't know kung paano kayo magre-react kayong tatlo, lalo na si Sas. Especially, I don't know the gravity or the depth of the relationship before. Sobrang heartbroken lang ako sa inyo ni RJ. No, kailangan ko lang tong sabihin kasi ang mga buwaka ng inang followers ni Sas, wala, I'm sure nababasa mo yung mga post ni TP, ginaganyan-ganyan ako. No? Ano ka ba? Hindi ka man lang ba magko-comment doon? Alam mo, I've developed before pa kayo ni TP parang maghiwalay ng landas. Nung nag-away sila ni Maharlika at saka ni Pebbles, naipit na ako dyan na parang pwede naman akong gumawa ng sarili naming away. Sabi ko, so wag nyo na muna ako idamay sa away nila. Pero ako, sobrang... Ito mo may ipit sa away namin, wala ka namang kinalaman doon. Exactly. Pero gusto kasi ng mga followers mo, lalo na yung followers mo, Sas, they're very, very protective of you. That they want me to react so they can gauge if I'm for TP or for you. Then ako, kinoment ko talaga, I'm with Sas. I'm Facebook friends with TP, pero I don't get it Sabi ko, I don't get it. Pero sa kanilang dalawa, between Sas and TP, hindi ko alam yung buong story, sabi ko. Pero alam ko coming from a person na kagaya ko sa ating apat, hindi ako magpapakahipokrito. Sa ating apat, ako ang may
hindi naman kasing bongga ng benefit ni RJ. Pero may benefit naman ako from this administration because I'm with the sister. No, I'm not directly, thank God. Yung stupidity ko hanggang dun lang sa hanggang doon. Hindi naman ako umabot hindi naman ako umabot sa level nila BBM kasi si Sas from the very beginning sa meeting namin nila Senator Amy, eto Senator Amy who keeps on telling everybody na Sas is an advisor, Sas is directly sabi ni Senator Amy, sabi ko ganito, Sas naman is connected kay BBM through TP. No, SAS is nakalimutan ko lang yung mismong term niya pero hindi entity yun eh. Parang is an entity of her own. Parang gano'n ang dating eh. Para kasing sa amin, sa mga staff ni Senator Amy before we run the parallel campaign, because, well, Senator Amy wants it dignified. That's why she's calling a parallel campaign. Pero hindi talaga parallel campaign yun. She just wants to contribute for the family because she was banned to do so. She was banned to help her brother. Yun lang yun eh. Pinapasosyal lang ni Senator sa parallel campaign. Pero it's not a parallel campaign. It was more of she doesn't want to be excluded talaga sa entirety ng campaign. Ayun na nga, no? I just hope na I could have perhaps I could imagine a middle ground dito sa kanila na okay lang, kung gusto mo ng turf, okay, get the other turfs. Gusto mo yung kung ano man yung gusto mong eksena, but at least give the foreign policy to Amy Marcos because she's more competent there, no? Mm-hmm. Like, my God, like ano ba ito? If Lam is behind this foreign policy, I can imagine, I can clearly see why, how she is behind it, no, and why and how, or even if it's the other power broker na si Romualdez. Hindi na ako euphemism. Tinanggal yun ako sa Facebook. Ano na to? Name drop talaga to. pero yun na nga, na ang nakakalungkot kasi is, Amy Marcos, I may not be 100% yet sure kung ano siya dito sa laban na to. Ako, honest ako sa'yo, Daryl Yapas. Yes, I know. Sinabi ko, 50-50, parang 50-50 ako dyan kay Amy. Di ba, Joey, sinabi ko rin sa iya na parang 50-50 ako dyan kasi kapatid pa rin yan, ganyan. Exactly. And it is reasonable naman to feel that way. Kasi nga, every DDS has the right. No, ako ayun na lang. No, sa totoo lang. Pero ang ano ko lang kasi, policy experience, I can attest to this, and I think I can already divulge this. Hindi ko to dinivulge kay Maharlika, ha? Nakalimutan ko, gusto ko sanang i-divulge. Pero 2 hours na kami, Diyos ko, baka hanggang kinabukasan na kami, no? Pero nakakaloka kasi, 17,000, 2 hours na kami, 17,000 pa rin kami. At yung nakikita namin, yung mga Facebook, saka yung mga YouTube na mga senador, congressman. Nanonood. Yeah. Ang masasabi ko na lang ganito. It's crazy. Hindi ko nabanggit kay Maharlika, no. Pero babanggitin ko na ngayon dito. Hindi ko naman hinihimas ang ulo ni Amy, no. And I'm not sure kung if she even likes me or whatever. Pero isa ito sa mga kinutuban na ako na nangyari. I was invited in Ilocos to judge a beauty contest. Do you remember that yung parang Miss Ilocos Norte? So, I think it was May or something. And then, I was there. And then, so nilibot nila ako tourism, ganyan. Tourist spots, ganyan. Tapos, so, tinatanong ko sila, ano yung, hindi ko pala sila tinatanong, bilang parating nilang binibida si Amy Marcos.
kasi si Aimee, siya yung nag-project niyan, ganyan. It's always about Aimee. No? Pero it wasn't Aimee who invited me there. I was like invited to join a beauty contest. Sabi nila sa akin na, halimbawa, yung una kong tinanong, yung lake, ano nga yung Paway Lake? Sabi ko, ang ganda naman dito. Ang ganda naman dito sa Paway Lake. Parang parang nadidevelop siya, parang Geneva. Sabi niya, si Aimee po kasi, ganyan, ganito. Tapos sabi pa nila, alam niyo po si Aimee, nung umupo siya ng gobernador, tinanggal niya lahat ng mga matatandang ang mga old employees, tapos ang ginawa niya, sinabihin niya yung mga universities sa Ilocos na padala niyo sa akin yung mga pinakamatatalinin ninyo at pag-applyin niyo ng trabaho. Tapos ako nga po yung isa sa mga nandun. Sabi ko, matalino ka. so sabi ko, in fairness, tapos I was trying to I was waiting for them to say anything that BBM did. Yeah. And they cannot say anything. So, kinatuban na ako noon. And I was like, fuck. Actually, na-confirm yung hinala ko. Kasi, mag-name drop na ako, no? May mga nanonood ba sa inyong taga-Malacanang? Sana meron. Meron yan. Hello. Meron yan, just me. Mamaya lang naka-text na si Sandro kay Senator. May ganung bang level? So, meron. Bigit kaya yung si Sandro nung yung... Eto. Sige, later na lang, Eto, this was in September, no? Di ba kinuha na nila akong consultant, di ba? So, sa foreign policy. Tapos, Lam asked me to meet with Emerald Ridao. Nag-Zoom meeting kami noon. At tandang-tanda ako kung kailan yon, no? Huwag ka magkakaila, Emerald. I have everything. Nag-Zoom meeting kami ni Emerald Ridao. I think it was sometime in September 2021. And tandang-tanda ko kasi may date ako noon. Nasa isa kaming bubong ng mga panahon na yon. Charot. Anyway. Kalandian pala yung palatandaan. Hindi mo talaga makakalimutan. Parang di makalimutan. Oo. Nasaktan din ako ng panahon na anyway. So sabi ko kay Emerald, Emerald, kasi dapat ipakita ni BBM ang kanyang pwede maging strongest point against Lenny is meron siyang executive experience. Si Lenny kasi wala siyang executive experience. Now, can you send me yung accomplishments ni BBM nung governor siya? My God, it's a tie. Wala rin siyang executive. Dude, I was waiting, no? Sabi niya, oh, yes. Sabi si Emerald, oh, yes. Ay, ganito pa naman yung buhok ni Emerald nun. Sabi niya, yes. So, shala-shala si Emerald. Te, hindi na dumating. Sabi ko, bakit kaya? So, nagpa-follow up ako, hindi rin siya nagsasabi, ganyan. So, talagang nag-iintay ako, no, na magpadala. So, nung na-invite ako sa Ilocos Norte, nung May, nung Miss Ilocos Norte, at sinasabi sa akin ng mga tao, puro si Aimee yung binibida nila, na, si Aimee po kasi yung may ano niyan, si Aimee po kasi yung may ganyan yan, si Aimee po yung may ganito, may ganyan. Tapos ako, shit, buti na lang hindi ako naka-live ng mga panahon na yon. Kasi nga, wala ko. So, nung nandun ako sa Ilocos Norte, dun ko na talaga naramdaman na, kaya palang walang naibigay sa akin sa Emerald. Dahil wala siyang maibibigay. So yun yung ano ko na parang, oh my God, ano ba to? Parang nagkukutob-kutob na ako nung panahon na yun. Just to share, after the triumph, nung nanalo na sila, di ba nagkaroon ng parang PVE, kasama pa sila Rocky noon, kasama pa sila Mami Peng, kasama pa yung nag-Ilocos. At doon, nung inisponsoran ni Senator Aimee yun, nag-ikot-ikot sila mag-vlog. Ganyan din ang reaction. It was all Aimee. It was really Aimee. Sa totoo lang you can quote me dito. I was talking sa maraming mayor. Si Aimee ang mahal nila, hindi si BBM. Pero yun nga,
They even hate lamb. So, Etong mga mayors na to, so, no? So, yan so ang, yun yan yung ang ano dyan. So yun, at ito pa, exclusive na naman to kay Joey Duviv Everyday, no? Deep probe. Mm-mm. Kasi ang deep probe yan, ang requirement namin, magpadala kayo ng platform. Platform. Mm-mm. Kasi doon namin ibabase yung tanong sa platform ninyo. So nagpadala sila ng platform. So binigay sa amin yung mga copies ng bawat isang platform. 2 hours before the deep probe. So, isa-isa namin tinignan. Sabi ko, ang taray naman ng mga platform ni ang ganda. Sabi ko, ang taray naman ng platform ni, sino ba yung mga nandun? Si Nograles, si Abelia, sino pa yung isa? Yung sa left is? Si Calyodi. Calyodi, even si Montemayor, ganyan. Maayos yung platform. Yung galing sa team ni wala pa yung galing sa team ni BBM. Mm-mm. Alam mo kung ano yung binigay sa amin ng SMNI? Gawa pa nung researcher ng SMNI. Mga copy and paste ng mga statement ni BBM sa iba't ibang... Talaga? Hindi sila nag-submit? Alam mo kailan sinubmit? 30 minutes before sumalang si BBM. Talaga? Yes! Textman. Nandun, tapos diba ang una nagtanong ng si Clarita Carlos, sabi niya, oh wow, very impressive. I see the platform. Very, diba, parang ang kapal daw, ganyan. Pero gusto ko lang sabihin na hindi yung binigay sa amin at the same time nung mga iba. Kaya nga, I was disappointed at the time because gusto talaga magtanong from the platform. Paano mo aaralin yung platform? Binigay sa'yo. To bolster that experience. Nung nanalo na, actually same group itong sila yung communications ni PBBM. Inano niya kami, dilapitan kami niyan kasi parang gusto nga nila na na parang ano niyo naman yung mga good news about the administration, gawin niyo naman content ng mga vlog ninyo. Mga bobo yan, yung mga communications nila. Tapos direct, hindi ang problem kasi sa kanila, gusto nila magda-download lang. Pagtatanungin mo sila, bakit ganito, bakit ganyan, hindi ka sasagutin. Wala silang alam. Wala silang alam. Bobo talaga. Wala silang alam sa policy positions ni BBM. Kaya pag tinanong mo yan mga ngayon, wala yung masasabi. Pati nga yung mga vloggers nila, walang alam. Lalaitin lang yung mga talaga. Alam mo talagang waste of energy actually to read them, to talk to them. Wala talaga. Pag sinabi mong anong alam nila sa policy, di nga nila alam yung policy. Wala talaga mag-celebrate dahil bayad ang program debt. Parang katangan nyo. Sakap yung pagpepepekto sa isa-isa. Ewan ko sa inyo. Program yan yung program ng taon ng taon na to Sarap pagpepekto sa ng putra, guys. Ang caption pa, iyak na naman dyan yung ibang insecure. Putang ina talaga. Feeling ko accomplishment nila yung pagpapatumba doon sa page ni Maharlika. Saka yung pagpapadelete nila sa akin sa Facebook. Yan ang accomplishment, girl. Yun na yung reason for them to celebrate. Yeah, actually. Wala silang alam sa policy, to be honest. And ito yung pinaka-recent na lang. Yung conversation ni Maharlika at saka ni Sas kahapon was very, very clear in saying na the black ops of this admin are Mel Robles, RJ Nieto, and Lisa Marcos. Well, it's an open secret. I just made it public. What was the question? My reaction to that? I've never met yung tatlong yun. Talaga? Yeah, never. Alam mo, ngayon lang ako magkukwento ng ganito When BBM won, there was a party at Green Hills. It was a restaurant in Green Hills. I was being invited by RJ to go.
no, na pumunta ako. Pero, of course, Aimee said, no. So, you're not supposed to celebrate with them. So, hindi ako pumunta. So, I never had the chance to meet RJ in person. I never met the first lady. Ito nga sinasabi ko sa inyo eh. Nung nag-set ako ng meeting, ito, open na talaga to ha. Nung naghahanap ako ng trabaho, nung kampanya, nakausap ko na lahat. Nung pupunta ako sa HQ, ang mali ko talaga eto eh. Pagpunta ko dun sa HQ, I was looking for Aimee Marcos. Yung palang pangalan na yon ang pinaka-pinagbabawal sa HQ during that time. So, maling-mali ang pasok ko talaga. So, ako, anong tawag dito? The person that I met was number one because I know Franz. No? Siya ang nakausap ko. Imperial. Yeah, Franz Imperial and Martin Araneta. Sila ang naka-meeting ko. Hindi ko na-meet si Lam. Hindi ko na-meet yung Mel Robles. Hindi ko rin na-meet si TP. So it was Martin Araneta and Lam. Eto lang ang masasabi ko. No? Nung time na hindi pa sila nananalo, damang-dama kong takot na takot sila kay Aimee. Yun lang Bakit? yun. Because Aimee is the dragonessa of the family and hindi ko masisisi sila kung ngayon she can feel the power over Aimee kasi talaga for the longest time Aimee calls the shots. Sa totoo lang siyang may utak talaga. Ako nga nung sinabi ko nga na malaki utang na loob nila kay TP kasi dahil kay TP, si Sas, ganyan. Kinorek ako ni Aimee, sabi niya sa akin, no, si Sas, consultant siya talaga sa foreign policy. Hindi siya kinuha dahil friend siya ni ganito. Kinuha talaga siya because yun yung alam niya. Tapos tinanong ko siya, harap-harapan, tinanong ko siya, magagalit mga boss ko. Kasi si Sas, may connection din sa Viva yan. O, ayan na ha. Ganito. Wala akong connection, hindi natuloy. Hindi, pero kilala ka nila, super praised, super papuri mga boss ko kay Sas. Hindi ba hot tips na ako? So ngayon, yun, ganun ang as in, bilib si Senator kay Sas. Bilib yung mga boss ko kay Sas. So ako, tinanong ko si Senator kung bilib, sabi niya ganun, oo, kaya nung unang nag-post si Sas, na ano to? Bakit parang nag-iiba yung ihip ng hangin? Alam na ni Senator na that's the beginning of the end. Direct Sabi niya, you don't do that. Ako ang third na pala ako. Ako ang third horseman of the apocalypse. Unang-una kasi si Annie Maharlika kasi yung first horseman of the apocalypse. Ang ina, mga siraulo yung mga horsemen. Direct mo malaman kung ano yung Lagot kayo sa akin, ako. Kaya ikaw. Ano yung reaction ni Go na ako, Joey. Ha? Mag-isip ka na ng pangalan. Same na Bago lang. pangalan. Horsemen na lang para kalaban mo yung unicorn. National security. National National security threat. Direct anong reaction ni Direct, ni Sen Aimee? Well, sabi nga ni Sas, kung titingnan natin yung mga policy ni Sen Aimee, mga ginawa niya, may magaganda talaga. Pero right now kasi, may mga follower ako na talagang, naintindihan naman natin na parang na-trauma sila dahil dito sa nabudol nga, na parang wala na kaming tiwala sa lahat ng Marcos. Hindi mo sila masisisi. Pag nagsisend kayo ng screenshot sa akin, hindi ako makapag-react kasi hindi mo talaga masisisi. Kung ako, wala lang ako sa loob, hindi ko alam yan, galit na rin ako kay Senator Aimee. 'Di ba? Napakadaling makaramdam ng galit at saka ng pakiramdam na tinraidor kay. Totoo naman 'yan eh. Kaya nga ako, number one, the reason we supported these people is because of continuity. We wanted continuity and we wanted ako eto sa akin, we wanted the protection. Kasi alam naman natin kung si Lenny ang nanalo noon, di nakakulong na si Digong ngayon, inuusig siya ngayon. Yun yung nasa isip ko, no? In order for us to protect the change, in order for us to, protect the
the system na talagang iginapang ng nakarang administrasyon, doon tayo sa nagsasabi na itutuloy nila. Oo. 'Di ba? So ngayon, hindi natin masisisi yung mga tao kung galit sila. Ang tanong nyo, anong reaction ni Senator Amy? Ito reaction niya, number one, I'm not allowed to say it, pero you know naman I'm saying things that I'm not allowed to say. So, si Senator Amy, may operation siya sa mata. Mm. No? Inoperahan yung mata niya na naluluka naman kami. Lalagyan ko na naman ng pagka-folklore. Wala kasing yung mga espesyalista, wala nakikitang mali. So, kami na naman nila Crisette na naniniwala sa mga nila Attorney Trixie na naniniwala sa mga kulam-kulam. Meron kami mga ganyang iniisip. Wala kasing mali sa mata niya, pero she feels something is wrong. So, she finally pushed through with the operation. At habang inooperahan siya nito, habang nagpapagaling siya, dito lumabas tong mga to, yung panawagan ni Maharlika na kapag di ka pa nagsalita, ilalabas ko tong mga ganyan-ganyan. Alam ni Amy tong mga pulburon issue, ganyan. So ako, habang nagagaganyan sila, Senator Amy, sinend niya sa akin yung tanong ni Sandro na, what's this? Tita, what's this? Something like that. So ako, hindi ko pa napapanood yon kasi nga, bumbawi ako sa pamilya ko. So, pinanood ko. Ako naman, ito lang ang masasabi ko. No? Ito lang, kagaya din ng sinabi ni Attorney Trixie. It's gonna be very hard for Senator Amy. Ako naman, ito ang sabi ko sa kanya, Senator, magiging mahirap yan para sa'yo kung ang gumagawa ng kapalpakan at kabuktutan ay yung kapatid mo mismo. Siya ba ang gumagawa niyan? Yun yung tanong ko sa kanya. Ang sabi naman ni Senator Amy, he is the president, so whether ang gumagawa niyan ay siya o hindi, kung nagawa Sa kanya yung sisi. under his watch, siya na yon, sabi niya. So ako, nung una, come November, nung kanyang birthday party, kung saan natatawa kaming lahat because during that time, ito na yung Sandro and Malutikia moment ng birthday ni Senator Amy. Alam mo ba yan, Joey? Hindi. Ano Hindi mo meron? alam yun? Hindi. Kasi I was not there nung birthday ni Senator Amy. I was meeting a big star for Viva. Ito yung SAS, ang Lola Malumo, nakaupo dun sa malayo. Sandro parang ask him na, what did I do wrong ba? Bakit ako ina-attack sa social media? Anong maling nagawa ako? Ang Lola Malumo niya, lahat. Gumano na lolo. Ay, alam ko yung kasi nag-live tayo ng bonggang-bongga dyan sa di ba? Yung kinurni natin si Sandra ng bonggang-bongga. So ngayon, during that time, nung November na yon, ganito si Senator Amy. I will not condemn the government. I will make tuligsa point per point, per issue. Kasi pag tinuligsa, kapag kinondem ko yan, wala namang maniniwala sa akin. Wala kasing naniniwalang hindi sila okay eh. I mean, may mga naniniwala, yung mga alam talaga yung nangyari sa loob. Alam nyo, kung gaano kalalang hindi okay si Senator Amy tsaka si First Lady Lisa, hindi talaga sila okay. Nanood lang ng paalam Lenlen si Pebbles, hindi na siya okay. Ganun sila ka hindi okay. Hindi talaga sila okay. Yun yung ko. So, wala talagang connection si Senator sa mga nangyayari sa palasyo. At kapag ikaw ay binanggit mo ang pangalan ni Senator Amy, kinabukasan, wala ka na. Alam mo yung head ng SBMA sa Olongapo, yung Subic Bay Metropolitan Authority, si Roland Paulino, driver nila Senator Amy, nila President Bongbong yan sa States. Very close to President Bongbong. Nung time na nasa States sila, nag-aaral, si Roland Paulino ang nagda-drive sa kanila.
Pero dahil uma-attend sa birthday at EDSA at martial law party ni Senator Amy, tinanggal sa SBMA. Imagine na, ito na lang bilang ako, may karapatan talaga ako magsalita about dyan kasi taga-Olonga po ako. Alam mo ba kung sino ang pinalit na chairman namin sa Olonga po? Taga Bacolod, putang ina. Anong alam niya sa Subic. SBMA? Mm-hmm. Kaya nako Diyos ko. Kaya yung may issue rin, di ba, Direk Daryl, nun before, yung sa PDL, yung tinrabaho, di ba merong, yung umiyak si Senator Amy sa media, well, hindi siya umiiyak, pero at that point, makakatapos lang yung umiyak. Kasi, supposedly merong palalayain, tapos, ang nangyari parang 22 lang yung napalaya. Exactly. Nung nalaman, hindi ko alam kung sino to sa taas kasi nga, unlike SAS, wala talaga akong mata sa loob. Wala nga akong hindi ko alam tong mga nangyayari sa loob kasi from the very beginning of the campaign when I did Lenlen, it was all Senator Amy and I. Never ko nakausap yung mga nakakausap nila sa sila yan. Daryl, kailan ka gagawa ng sequel? Kasi may kakambal pala si Lenlen. Sino? Si Bem Bem. Si Bem Bem. Si Bem Bem, ang kambal ni Lenlen. My God. Puppet din ba? My God, oo. Yun ang suspense. Kailangan magre-reveal, may revelation. Ang kakambal ba ni Lenlen ay puppet din? Nako. Ako naman, direct. Wala kang personal. Yung mga lola, 'di ba? Nung nalaman nilang si Senator Amy, my God, pati mga lola dinamay sa tarayan. Bakit ganon? Kawawa naman. So ako talaga, kung meron man, no, ako wala akong karapatan. Kasi hindi naman ako kagaya ninyo na all-knowing sa politics eh. Ako, basic lang ako. I'm with an intelligent Marcos talaga. So, alam ni Senator Amy na itong mga kabubuhan, itong mga nangyayari na to, wala sana yan kung ako talaga hindi ko kayang magsinungaling. No? Sa palagay ko kasi, nabudol din to si Senator Amy. yun. To be fair, Go, Sas. Hindi, kasi lagi tayong sinasabihan na nagbago. Parang bakit kayo nagbago? Hindi kami yung nagbago. Ang nagbago yung nang budol. Sinubukan namin lahat, nag-research, anong mga ginawa niya, anong mga policy. Nakinig kami sa lahat ng mga sinabi niya. Maganda naman yung sinabi niya eh. Ang problema, siya yung nagbago ng isip, kaya magbabago din kami. Hindi kami yung nagbago. Alam mo, nakakatawa dito, yung itsura natin nung nagpapakiramdaman tayo, nung gumaganto na si Sas. Ano to? Bakit inconsistent si BBM? Bakit nung una ganito, bigla ganyan? Nung SAS, nung lumalabas ka na nun sa Facebook na ganyan, kaming tatlo nagpapakiramdaman kami. Sabi namin, huy, ano bang lastro natin para gumanyan-ganyan? Naalala nyo ba yan? Oo. Sabi ko, Joey, hindi ko kaya. Aasarin ako ng buong Philippine showbiz pag sinabi ko ayaw ko na. Sasabihin nila ganyan-ganyan. So, it was very funny at the same time. Nakakapanglambot, no? So, hindi ganito yan, no? Parang ginamit nila si Amy to convince si Inday eh. At ngayon, nagagalit na yung mga DDS kay Amy because si Amy ang kumumbinse. Sabi ko ganit. Kaya si Amy galit din because alam mo, if there's one thing, sa lahat ng mga Marcos, Sas, Joey, and Coco, si Senator Amy lang ang nag-sorry sa lahat ng mga human rights abuses nung time na yon. Si Amy lang talaga ang may kakayahang umako ng mga kalabisan. Si Amy lang din ang... Kaya okay ako eh. Kasi kaya naman tayo magkakasundo ng mga siraulo tayo. Siraulo rin si Senator Amy eh. Pero yung ganyan niya, hindi niya kaya to. Ako na nagsasabi sa inyo.
Pero gusto ko lang, Daryl, for the sake of my ego and for the sake of the clarification of ng mga taong nakikinig na hindi ako nag-iimbento na I was hired as a foreign policy consultant. Please repeat what I told you. Yes, nung time na yon, nung nag-uusap kami ng staff, ang sabi ko, sobrang laki ng utang ng administrasyon na to kay TP kasi dala-dala ni TP itong mga formidable resource people. Yung pa yung tawag ko nun eh. Pero ang sinabi ni Senator Amy, no, I think they got sass not because of TP but because of her wisdom when it comes to foreign policy. And I think, sabi niyang ganon, both of them, meaning BBM and Lam, sa palagay ko, believe sila kay Sas. Yun ang term ni Senator Amy. Kaya nagtanong ako, ikaw, believe ka ba? Tapos, Senator Amy said, yung mga boss mo sa Viva, believe eh. Ako naniniwala rin ako sa kanya. Because, yung sa withdrawal of support ba yan? Withdrawal of support. Pag lumabas yung, hindi ko alam kung totoo yung Pulveron video or whatsoever. Pero, if ever na lumabas siya, ano sa tingin nyo, Kuya Miko, Direk, at saka Sas, yung magiging consequence niyan? Kung sakaling may lumabas. Ako coming from the production industry, it can easily be said na with their stupid echo band, no. Ako kay totoo yan, kay hindi, they can easily say na it's number one, AI. Secondly, alam mo yun, daming excuse. Ang daming excuse niyan eh. Though, you know, people are very visual. Hindi ko alam kung anong mawawala sa kanila, pero ano yan? Yanig yan, as in. Yanig talaga yan, sure ako. I was asking Senator Amy nga eh. Sabi ko, Maharlika's claiming this, claiming that. Meron bang video? Ganyan. And then, Senator Amy is just looking at me and saying, for the longest time tayo ang magkasama. I wouldn't know. Sabi niya ganon. Sino, saan, ganyan. Kaya nga sabi ko, pero, alam mo naman ako, Joey, Coco, may idea ako kung nakanino yan. Kung meron man, may idea talaga. Ako, wala po akong idea. Of course, coming from the dead, wala ka talagang idea, talagang completely. At aminin niyo si Ivy Aguas. Iba, diba? May hawang iba. Aminin niyo si Ivy Aguas, 24 hours lang siya nakalibing. At nabuhay siyang muli. Ganun ka din. Ang kulang na lang sa'yo, mag-black wedding gown ka. Oo. Papalakpak talaga ako pag ganun. Ay, hindi. Ang una kong ipopost na picture, alam mo kung ano? Yung sa SMID probe na nakaganon sa akin si BBM. Ay. Anong binubulong sa akin? Tapos ilalagay ko ibinubulong. Akala ko patay ka na. akala ko ang binubulong sa'yo, Viva Ardiente. Ano ba? Ay nako, mahaba-haba pa to. Kaya dapat ang stamina natin, ang gym alam mo na. But Senator Amy will be back in the Philippines around January 9 yata, I guess. Okay. So out of the country we had a very long talk about New Year, about her sons. Alam mo kasi ganito yan eh. Ang dali kasi magsabi na pwede niyang talikuran yung kapatid niya, ganyan. Pero how about the sons na eto na lang eh. Paano mo malalamang mahal talaga ng Ilocos si Senator Amy? Siya ang nangampanya para kay Sandro. Kung ang nangampanya para kay Sandro nanay niya o tatay niya, hindi mananalo si Sandro. Actually, sobrang hirap talaga ng sitwasyon ni Sen. Amy. Sabi ko nga, madam, sa isang live natin na
ang mahirap kasi dito sa budol-budol is yung iba nag-hold dun sa, kasi nilaban talaga natin si BBM during the campaign period. Yung parang ang hirap sa pride na tanggapin na nagkamali ka, na naging ano ka, na naging instrument ka, 'di ba? Yung pride, yung iba doon humahawak dapat hindi kasi nakakahiya pagka tinanggap ko na mali ako. And actually, sa akin, yung ginagawa ni Sen na parang pinapakita niya talaga kumukontra siya sa policy. Meron pa nga siyang post na na parang kung pwede lang palitan yung napipili lang yung kamag-anak. Nakikita naman natin kung saan side si Sen Aimee, pero naiintindihan ko din. Ito kasi yung isa sa naririnig ko sa mga PDS, sa mga nakakausap ko na during kasi during the time na ang unit team ay maingay at yung suporta is sobrang ganda, sabi nila, we are giving Sen Aimee the credit na siya ang bumuo. And now na nalaman natin na may ganito palang lamat, they also want Sen Aimee to also stand na since you are getting the credit, you should also be responsible sa pambubudol na to. Yun yung nakikita kong another side dito. So, yun, parang pag ganun na yung usapan, ang hirap. That's a good point. Kasi ako, tinatanong din ako ni Senator Aimee, bakit nyo ako ginaganyan? Bakit yung mga ibang Duterte na senador di nagsasalita? Ngayon, I have an answer na, kasi nga, you coined the term uniteam, you convinced VP Inday. So ngayon meron ako masasabi sa kanya na maybe yun yung pinangahawakan ng iba. No? Kasi si Senator, masama din ang loob niya sa ibang mga senador na ang term niya is, sige na nga, gagamitin ko na yung term niya. Sabi niya, yung mga senador na yun, ang kakapal ng mukha, nung tumatakbo, kulang na lang sumabit sila sa panty ni Inday, masama lang sa picture nila nung kumakampanya sila. Sabi niya, tapos ngayon, biglang ganyan, no? So, ako, hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Etong nakapin, no, sabi ni Bagong Lipunan, kailan ilalabas ni Aimee ang MOOE receipts niya? Meron siya Ako ganito yan, pinag-usapan na namin yan. Yung paglabas niya, ang political advisors niya, pag naglabas ka ba niyan, ano na naman ang implication niyan? Both sides, 'di ba? May ganyan siya. Pero she's ready Kaya sabi ko naman, ako naman bilang hindi naman ako nila kapamilya at di naman ako naiipit, no? Okay sa akin na ilabas niya Yun na lang yung ako ilalabas niya yan. Yun lang yung sa akin. Pero tong kasing yung mga naninisi kay Senator Aimee na hindi niya, it's not easy, guys, no? It's not easy. Eto sila don't worry, Kaloy sa Bagong Lipunan, kila Maharlika. I watch you guys. Whether you say good or bad things against me, hindi ako balat sibuyas I watch all of you. No, so I don't take it personally. Hindi ako nasasaktan sa mga pagganun sa mga patira-tiran ganyan, lalo na kay Bagong Lipunan. I have high respect nga because from the very beginning of this game, sila na yung nauna no? Sila yung unang nagising, parang ganun no? Pero ako, I can only do so much. I can only give advice. I cannot be magdunong-duro. I cannot be Sass. I cannot be Joey. I cannot be Coco na, you have higher level of understanding. But for me, hindi talaga okay. Direct House Senator Aimee and Inday, hindi pa sila nagkikita kasi eto sasabihin ko sa inyo eto kagaya ng sinasabi ko. Hindi sila awkward, super okay sila. Meron lang silang iniisip na lately kasi parang nagkaroon ng sakit si VP, tapos si Senator Aimee parang may problema sa mata. Sabi ko sa inyo, mga praning kami, parang meron kaming iniisip na kinukulam or something. So merong mga kinakausap na, wag muna kayo Sandali lang. I'm preparing my resurrection. What's this? Girls, meron ba kayo dyang extra na phone number? For verification. Phone number. Na hindi nyo pa ginagamit. Na hindi ginagamit sa Facebook. Meron ka? Sige. For verification purposes, I'm preparing for my resurrection.
Sige, ito. Sas, dalawa yung gawin mong account para dalawa yung nakakonect sa Motherland. Para kahit ipatumba ulit nila yung isa. Alam mo, Coco, Sas, dapat mag-admin na rin ng isa pang matagal ng account. Hindi yung kakagawa lang ngayon. Trust me. Kasi mas madaling maano yung madaling magagawa makita lang. yung bagong So ngayon kung meron ka pang pinsan or na mapagkakatiwalaan, i-admin nyo na. Ayan. Sinend ko sa email mo. Hindi awkward si VP tsaka si Senator Amy. Sobrang constant ang communication. Yun nga lang, natatawa kasi ako. Pero ako na mula ngayon naniniwala na ako dyan sa mga orasyon na yan. So, pabayaan muna natin sila. Holiday Sabay silang naman. nagkasakit? Yeah, may ganun eh. May mga pag-ganyan silang mga bilang di ba, bilang isang Bisaya at bilang isang Ilocana, may mga pag-ganyan sila. Daryl, kailangan magsuot ka ng diamond. Sabi ko, putang inang yan. Doon ako magkakasakit. Wala akong pambili ng diamond. Gusto nyo magsuot ako ng diamond? Pangontra. Pangontra daw yung diamond. Ang mahal naman magkontra ng kulam. Pangmayaman lang pala. Sabi ko, putang ina, sabi nyo, sa paka na lang, pabibilan nyo pa ako ng diamond 2. Tumigil nga kayo. Wala akong pambili ng diamond. Teka, yung tanong ni Kaloy Roy, ni BL, yung sa MOOE, so direct, ready si Senator Amy na ilabas yun? Alam mo, ganito yan eh. Ganito. Naalala mo, di ba sabi ko ganito kay VP Inday, tsaka kay Senator Amy, dapat bayaran nyo na talaga kami kasi, bayaran nyo na kami kasi sinasabi naman nila binabayaran kami. Why not totohanin nyo na para gumanyang ganyan? Alam mo, ito yung sinabi ko kay Senator Amy na sana ito na lang yung sagot ni VP Inday. Sumagot agad sa akin si VP, sabi niya, yung kinagagalit nga nilang confidential funds, kulang na kulang yon sa pang-ano mo ng NPA, maghahanap ka pa ng bayad. Alam mo yung Joey na parang biglang nagkating sa akin na, grabe, dapat yun na lang yung sinabi ni Inday. Alam mo yung ganon? Yung... Pero kasi, ang term ni Inday during that time, ang niya, bakit ko kailangang ipaliwanag yung mandatong binigay naman sa akin? Something like that. And, yung confi funds na yan, yung MOOE na yan, hindi ko alam yung mga legal implications, pero, alam mo, sa Norte, sobrang daming private army. Sa Norte, sobrang daming private army. So, yung MOOE ni Senator, tatawa ako, baka pagalitan na talaga ako. Once nilabas niya yan, makikita nyo kung paano yung dismantling niyan, kung paano kung saan ginamit yan para maging masira yung mga private armies, which is very parallel din sa kung paano gustong itrato ni VP Inday yung problema when it comes to recruitment ng makakaliwa. So ako, I'm confident with the MOOE of Senator Amy. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Yun lang yun. It's just a matter of time. Ang masasabi ko lang ay, yes, itutuloy ko rin po ang aking YouTube para ako ay omnidirectional. Omnidirectional! So, ang masasabi ko lamang ay gawa na. So, matsikahan lang kayo dyan. Ayun. Ito si Jaime Domingo, ayan. Galit siya. Sabi niya, Senator Amy knows that her brother it's her fault. It's her fault. If not for her, Inday would have not backed down. That's very wrong. It's clear that country is suffering due to this brother's incompetence. So, anong naipit? Ayan. Jaime, mawalang galang na, no? Number one, hindi magbaback down. Kung alam mo lang yung scenario ng time na yon, ayaw kumandidato ni VP Inday. Ang kasalanan ni Senator Amy, ginulo niya pa, magdadavaw na lang yun eh. Ginulo niya pa, hinila niya mag-VP. So, yung
yung panaginip mo na sana nagpresidente, ayaw niya talaga. She's well aware she's not prepared to be president during that time. Ngayon, maririnig nyo rin yun na hindi siya, ngayon, she's gaining this experience, no? From my point of view, being untouchables they are, ngayon pa lang nakikita ni VP, yung ngayon niya nararanasan yung mga dapat niya maranasan para maging epektibo siyang presidente. So hindi totoo yung kung hindi dahil kay Senator Amy hindi nag-back down na mag-presidente. Wala talaga siyang plano. No, naayawan niya yan after hugpong, naayawan niya for reasons na I cannot divulge because hindi naman kami ganun ka-close. Kung kay Senator Amy to, pwede niya ako sa bunutan, pero kay VP na ayoko namang nananapak yun ayoko namang ma-awardan ng ganun. So ngayon, ang ano ko, yan, number 2, yung number 1, yung alam niyang adik yung kapatid niya, I cannot say for certain na alam niya yan or kung totoo ba yan in the first place. Kasi ako na nga nagsasabi, hindi sila okay. Hindi sila okay. So, anong ine-expect nyo? Ako hindi siya pinagtatanggol ko si Senator Amy. Kung may mga kapatid kayo, number 1, nakikinig ba kayo sa nakakatandaan yung kapatid? Number 2, gaano kayo ka masunurin sa mga kapatid nyo? Yung basic lang na ganyan eh. It's not a perfect world. It's not a perfect world. No, ako nga 'di ba? Hindi ako nagano sa kapatid ko. So itigilan nyo yung kung hindi kinumbinsi ni Senate. Ang naging problema, si Inday, gusto niya na lang mag-Davao. Si Senator hinila niya mag-VP si Inday. Yun. So, hindi totoo yung nag-president sana. Huy, Jaime, ano ba? I think direct, yung tanong kanina ni Ma'am Joey, yung parang, kung sakaling yun nga, lumabas na totoo yung video or anything, ano yung magiging implication na sa tingin ko dun mas maiipit kasi ang magiging sunod na tanong ng mga tao, alam ba ni Sen Amy o hindi? Mas maiipit talaga siya dun kasi yun nga, there are a lot of comments lalo na sa TikTok pag nagla-live na alam mo Coco, kayo nakasama nyo na si Senator Amy, no? Sa tingin nyo o sa tingin ko, kung alam niyang nagko-cocaine yung kapatid niya, sa palagay ko hindi yun ipapakita kay Senator Amy. Sa personality ni Senator Amy, hindi nyo alam hindi nyo alam ang dynamic sa loob ng pamilya nila na si Senator Amy ay talagang dragon, no? Kung I don't think so. Para maniwala si Senator Amy, kailangan niyang makita yon or paninira lang yon sa kanila. We're talking about people na naging kalos na. Ultimo, kung pwedeng ibintang sa kanila yung pagpatay kay Jose Rizal, o magpapatay lahat ng mga firstborn sa Egypt na ibintang na sa pamilya nila. So, walang ganun si Senator Amy. She has to see it na nag-a-addict talaga yung kapatid niya para malaman niya. So, yung mga nagsasabi na alam na ni Senator Amy from the very beginning, I think it's unfair. No, pero you'll have hunches. I'll have hunches. Pero Daryl, you understand that some people might not believe that. 100%. Yes, sinabi ko rin yan kay Senator. Sabi ko, pero Senator, hindi natin makukuha lahat. Hindi natin makukuha lahat na ganyan. Ako naman, ang sabi ko, ganito ako I'm only speaking for myself. Dalawa lang kami magkapatid, ako pa yung siraulo Kung sakasakali yung kapatid ko nagda-drugs, tapos nakita ko yung kapatid ko, or kahit hindi ko nakita, yung kapatid ko nakita ko, kaya ko pang isalba, kaya ko pang bigyan ng pag-asa. Gagawin ko yun. Yun ang dapat gawin ng isang kapatid. No? Pero pag sinabing kukonsintihin mo, may kasama na yung usapan sa taong bayan, ganyan. Doon nga bumabalik si Senator Amy. The menace that we're experiencing right now is not from my brother. Kasi your brother is not the one who's making all these decisions. That's what I keep on saying. Kaya ako, prepared ako doon na hindi bibenta sa lahat yung totoo. Yung katotohanan namin na hindi alam ni Senator Amy yan. Kasi kung alam niya yan, hindi niya sobrang ako I know her.
ako nga hindi ako pinapalagpas kahit, nako, basta, I'm only overselling pag ganun. Pero alam na natin yan, na as much as hindi niya dapat sinukuan yung kapatid niya kung nag-a-addict man, dapat iligtas niya rin ng taong bayan kung may katotohanan man ito. Tapos itong tanong naman ni Kaloy na takot ba si Amy kay Lisa? Diyos ko, hindi. Yan lang, kaya nga ako, isettle na, square arreglo na lang dapat ito No? Ano na lang natin to. Dapat sila, nako may bardagulan daw ba direct na naganap between FL and Senator Amy? They won't dare. Ako, they wouldn't dare. Ang alam kong na-awardan ni Senator Amy was Attorney Vic Rodriguez because of the grammar of the official statements. Yan ang alam ko. Pero I don't think Lam is ma-confront. Amy kasi is confront So sa palagay ko hindi makompronta si First Lady I don't think no one would dare na ikomprontahin si I mean, walang magdi-dare na i-confront siya. Walang bardagulan dyan, pero of course may nasasabi na yan sa isa't isa. Pero yung sigawan, I don't think so. Hindi nila kayang harapin si Amy na gano'n. Matapang si Senator Amy Matapang with all facial expression, hand gestures, hair flipping. Sobrang ang away nun away ng ano ba yon, yung bring it on, ganun ang awayan niya. Yung mga cheerleader, ganun ang catfight kung catfight. Oo, ganun siya. So, etong kung takot ba si Amy kay Lisa, I think it's a taunting message, pero we all know na hindi, no? It's just coming from a daughter's, we have to understand, sobrang tagal na hinintay ni Senator Amy itong pagkakataon na to, only to be pulled down by someone who is not really a Marcos. Yun lang dun siya nanggagaling. So, as much as I want to be a responsible citizen, I cannot pull that card because I'm also a caring friend. So that's where I'm coming from. Ano yung of course marami kanina tinanong na rin ni Sas na aware si Senator Amy na definitely a lot of people will, parang iti-take siya ng 50-50 na they're going to wait. Ang hirap kasi sa position ni Senator Amy, unless her back is on the wall at kailangan niya talaga gumawa ng desisyon between yung sa family niya at saka yung mga kaprinsipyo niya, na mamimili talaga siya ng hindi yung mga lukewarm sa kanya, hindi talaga hindi talaga parang mag-all in sa kanya. Not unless dumating yung point na yon. Alam mo, Joey, just to be realistic about it. They all want these people na medyo maligamgam nga sa kanya. Iniisip na na siya. Ang ko nga ganito Ang tanong niya sa akin ganito, or ang tanong ng mga taong nakapalibot sa kanya, saan siya pupunta direct? Wala pa namang kampo. Oo. Diba? Actually, wala pa namang kampo kasi si Inday, hindi rin pa naman siya, diba? Exactly. Hindi pa rin naman siya nagsasalita out. Ako, I call upon all my, ma-hurt ako, tatanggapin ko yon. Pero bago pa ako napunta kay Senator Amy, DDS na ako. Wala pa akong pera. Ito, gusto ko lang malaman yung lahat. Alam nila, Crisette, yan, 2016, nilaban ko yung kampanya ni Digong kahit wala naman akong directly sa kanila, connection. Ang nakakausap ko pa noon was Peter Lavinia. Dinala kami sa Luneta. Alam na nila yan. Alam na nilang Maka-Duterte ako. So ako, ang parang pinaka ko na lang dyan, hindi ako papayag na sa harapan ko ganunin si Inday. Kasi, when you see a quality leader talaga, at sa palagay ko hindi ganun ka, I don't wanna use the term, hindi ganun ka
paano ko ba ito sasabihin? Matalino si Inday. Totoo na si Senator Amy ang dahilan kung bakit siya sumama dyan sa Uniteam. Pero, hindi si Senator Amy ang dahilan kung bakit hindi siya nag-president. Yun lang yung masasabi ko. Kung ano mang understanding nilang dalawang babae, sila na yan. Pero clearly... Alam ko, delikadesa. Oo. May isa pa akong tanong, Direk. Kasi alam natin na ang gusto ni Sen Amy is yung parang yung mga Marcos, pangalan ng tatay niya, parang mabuhay ulit sa puso ng mga Pilipino. Alam natin yan makatatay talaga siya. Anong pakiramdam niya na parang itong redeeming moment sana ng mga Marcos, itong pagpupo ng kapatid niya, ganito yung nangyayari. Parang mga loyalista, bumabaliktad, nag-aayaw, tapos Coco. Parang yung, sabi nga namin nung campaign period parang it's either they will fuck it up now and be, parang mawalan na ng tiwala kasi ito na yung chance na binigay sa kanya sa kanila para ma-redeem So it's either, parang sobrang lala naman kung they will fuck it up now, etong chance na to. Pero na-fuck up na nila. Si Senator Amy, nung nanalo yung kapatid niya, sobrang saya niya dahil may chance sila. Pero ito yung dalawang scenario na nagsabi sa kanya na hindi na nila mararanasan yon ngayong buhay nila. Number one, hindi man lang naging emotional si BBM about his father during the inaugural address. No, yun ang hinahanap ni Senator Amy. Sinasabi ko doon bilang kaibigan niya. Hinanap niya doon sa speech ng kapatid niya na yung, Dad, I'm here now. Hindi niya narinig yun. Pangalawa, nung nagbigay na ng bulaklak sa EDSA, tinapon na lahat ni Senator Amy lahat ng expectation niya sa gobyernong to. Yun lang yung masasabi ko, no? So, maaga niyang natanggap. Di ba sinabi ko sa inyo, she was very emotional during EDSA when the Malacanang sent flowers. She was very emotional during that time. Very, very, very emotional. So doon nasabi niya na sa sarili niya na hindi Marcos ang gobyernong ito. Period. Ano? Argente. RJ? Uy! RK Bagatsing yon, hindi RJ. RK Bagatsing ang gumanap doon. My God! Andiyan si Attorney Trix. Attorney Trix, gusto niyo pong mag-join? Akitin. Oo nga Ito, ayan. I-paste ko na lang yung ayan, yung link. Ayan, nasa comment section. Para makikita kaya ito ni Attorney Trix. Ayan. Sasali daw. Ayan. If may time ka po. Ayan. O, diba? Ayun. Ang hirap kasi doon sa sitwasyon ni Senator Amy. If madaling-dalin kasi doon sa emotional na space kasi nga imposible na mag-loyal ka sa mga Duterte kasi syempre kapatid mo yan, ganyan. Pagkatapos, aside from that, yun nga yung dahil ang tawag dito, isa siya dun sa key person kung bakit napasama siya sa Uniteam, ganyan. Ang ko nga doon, while I understand all the doubts, parang let us also be fair kasi meron rin namang sinunog na political capital si Senator Amy. Kasi nung time na walang kumakampi sa Duterte, 'di ba, nung 2016, Senator Amy was there to So ibig sabihin, meron din siyang sinunog na capital diyan kahit papaano. So it is not as if yung parang she took advantage lang dun sa mga Duterte. Kasi at that time, nobody knows na mananalo si PRRD noong 2016 and yet tumaya rin siya doon. So, while I perfectly understand the doubts,
I think the most rational way to approach is to take it one day at a time. Diba? Exactly. Until we get to the point na, yun nga, na parang may kampo-kampo na. Kasi ngayon, kahit pa sabihin natin na we are rallying behind sabihin ni Inday na mag-opposition siya, wala pang isang minuto, may statement na si Senator Amy. Yung mga ganun. Yeah, I believe. Those are the actions I am expecting from Senator Amy. Mga non-negotiable actions. Ganyan. Yeah. Mga ganun. And from there, we can judge her. Alam nyo, yung pagsasalita pa nung Jaime kanina na, yung pagsasalita pa nung Jaime na wag niya piliin yung mga anak niya, and something like that. Alam nyo, hindi ko sinasabing pinipili niya yung mga anak niya at yung mga anak niya ay makasa gobyernong to. Wala akong sinabing ganun. Si Senator Amy, simula pinanganak siya hanggang ngayon, lumaki sa kanilang magkakapatid. Siya ang lumaki sa politika. Siya ang lumaki sa public service. Hindi niyo siya kailangang sabihan ng ganyan. Alam niya yung gagawin niya. At silang tatlo, inano sila na you have to explain to the Filipino people. They cannot explain it anymore. At tanggap na yun ni Senator Amy na hindi ito yung ine-expect ng tatay niya after EDSA. Yun lang, after the palace gave, flowers nung EDSA. Malinaw na sa kanya yon. Tinapos niya na yung panaginip niyang yon. So, let's just wait. So parang Senator Trixie na di-disconnect. Kasi Daryl, unity naman eh. Ano yun, Sas? Unity naman. Unity. Di ka, alam ka, sa totoo lang yung pagiging emotional ng mga DDS doon sa sitwasyon ni Senator Amy. Dahil naman kasi talaga sa sobrang tindi ng budulan na nangyari. Totoo. Alam mo, grabe talaga yung budulan na nangyari. As in, vicious, the most vicious budulan ever. Alam mo, nasasaktan nga ako pag sinasabi ni Banat na kayo lang naman ang naniwalang itutuloy nila yung poprotektahan nila si Digong eh. Kayo lang yan. Kami, di kami naniwala dyan yung mga ganyan. So, di agree. Mas magaling ka ba? Ano ka ba doon? Hi po. Hi. Hello, attorney. Hi, Daryl. Hi po. Pero ano ba yung ano yung basis ni Ban? Di ko kasi siya napapakinggan talaga ng ano. Pero ano basis ni Banat Bayno na sinasabi niya na tayo lang daw ang naniwala na poprotektahan ng mga Marcos? Oo, may ganun siya eh. May sinabi siya na from the very beginning daw ng campaign, dapat alam na natin na hindi maka Rodrigo Duterte etong mga Marcoses.